Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pangarap. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. Minda, si Mama. Mama, si Minda. Hello, Iha. Kumusta ka na? Hello, ma'am. Aling Janet, kamo na lang sa akin, Iha. Alam mo ba, na lagi kang ikinikwento ni Mon sa akin. Ganon po ba? Ikaw daw ang kanyang inspirasyon. Ha? Oo, Iha. At huwag kang mag-alala. Ngayon na nakatapos na, ay maghahanap na ng trabaho at tutulungan ka raw na makapagtapos. Naku po, nakakahiya naman po. Anong nakakahiya? Magnobyo kayo ng anak ko. Kaya natural. Bilang tanda ng pagmamahal sa iyo, ibibigay sa iyo lahat para makatulong at damayan ka. Talagang naging tangang anak mo. Ay, lasing ka na naman. Wala ka ng ibang ginawa kundi maglasing. Bayaan mo lang ako. Hindi pa nawala ang sama ng loob ko. Dahil walang sinunod si Minda sa mga pangaral natin. Pero nagtuloy naman sa pag-aaral niya at makakatapos na. Mapagmalaki. Ay, Simon o kaya ang nobyo niya ang tumulong sa kanya. Kaya working student pa siya ngayon. Dami mo pang satsat. Ay, kung minsan nakadarama ako ng awa at nakukonsensya ako. Ano? Biro mo, umalis dito sa bahay natin at naghanap ng inupahan niya. Oo naman. Ganon ang ginawa. Para lagi niyang kasamang anak ng kriminal. Ay, naku. Ano kaya kung patawarin mo na lang ang anak natin? Total, pinakita niya ang kanyang pagsisika para makapagtapos lang siya sa kanyang pag-aaral na wala tayong suporta.
Kahit makapagtapos pa, hindi mawawala ang galit ko dahil naging walang silbi tayo sa ginawa niya. Ay, naku, hindi mo pa gusto na maayos ang lahat at magsasama na tayo para mabuo ang pamilya natin. Nawala na bang lahat ang pagmamahal mo sa nag-iisa nating anak? Kung ikaw ay wala ka ng galit sa kanya, ako meron pa. Ay, anak natin siya. Ano ka ba? Kung gusto niya na mawala ang galit ko sa kanya at payagan ko na bumalik sa atin, humiwalay doon sa anak ng kriminal. Ano? May araw sa akin ang lalaking yon. Siya ang nagturo para maligaw ang anak natin. Hindi naligaw ang anak natin. Pero wala na. Wala na tayong magagawa. Tapos nang pinagsamantalahan ang anak natin. At sumang-ayon naman ang anak mong tanga na parang wala nang lalaki dito sa mundo. At pinatulan pa ang isang anak ng kriminal. Mabait si Aling Janet, ano? At mahalata mo na sobra ang pagmamahal niya kay Mon. Oo nga, nakakaintindi. Maswerte si Mon dahil may ina siyang nakakaintindi. Naiinggit nga ako kay Mon. Sana, ganun din ang mga magulang ko. Ha? Halos hindi nila ako maintindihan. Hindi nila maintindihan ang nararamdaman ko. Mabuti na lang at hindi ganun ang mga magulang ko. Kahit nung nag-aaral pa ako, ay pinayagan nila ako na makinobyo. Basta hindi maaapektuhan ang aking pag-aaral. Sana, ganyan ang mga magulang ko. Sa kabilang dako, naintindihan ko rin sila dahil ayaw nilang magaya ako sa kanila. Pero alam ko na magbabago rin sila kapag nakatapos ka na. Sino kaya yan? Wala naman akong alam na darating na bisita. Tingnan ko nga. Binta, anak. Nay. Oh, anak ko. Gusto ko kayong makita, Nay. Nangungulila ako sa inyo. Kahit ako, anak ko, ang tagal na gusto kitang makita. Pero babawalan naman ako ng tatay mo. Pumasok ka. Pumasok ka. Nasaan po ang itay? Hindi ko alam. Pero sigurado ko, pumunta na naman doon, makipag-inuman. Ano? Mula nung umalis ka, mas lalo nang naglalasing. At ang inaalala ko, baka magkasakit sa lagi niyang paglalasing. Hindi pa nga siya kumakain kung minsan. Ano? Pumunta dito ang pasaway na anak mo? Oo, nangungulila. Kaya yun, pumunta, wala ka naman. Anong nangungulila? Naniwala ka naman. Bakit may pagmamahal pa kaya sa atin ang anak mo? Ay, ang totoo, gusto ko nang bumalik dito sa bahay ang anak natin. Oo nga pala. Saan daw siya nakatira? Ay, yan ang hindi ko natanong. Isa lang ang pwede niyang gawin para mapatawad ko. Ano naman yan? Iwalayan niya ang lalaking yun. Ayan ang sinabi ko. Pero sa tingin ko, kahit ano pa ang gawin natin,
Hindi na natin mapaghiwalay ang dalawa. Girl, I need you. I need your love. Yan ang totoo. Sinabi namin ng lahat. Ang nangyari. Yung dahilan kung bakit napilitan ako na umalis doon sa amin. Oh, ganun pala. Hindi nila ako maintindihan. Mahal ko ang mga magulang ko. At mahal ko rin si Mon. Walang makakahadlang sa akin. Kung meron man, siguro, ang kamatayan lang. Maraming salamat sa katapatan at pagmamahal mo sa aking anak. Opo. Kung ako, walang problema sa akin. Hindi nagbago ang pagiging malapit ang loob ko sa iyo. Salamat po. Sige, ipaalam mo sa kanila ang pagtatapos mo. Baka sakali na mabawasan ang galit nila kung makatapos ka. Opo. At huwag ka ring mag-alala tungkol sa blowout mo. Kami na ni Mon ang bahala dyan. Minda, anak. Nay, pinuntahan ko kayo para ipaalam sa inyo na mag-graduate na ako. Sana pupunta kayo sa graduation ko. Ano? Opo, Nay. Akala ko po andito si tatay, pero wala na naman. Oo. Pumunta doon sa bukid dahil natuyuan na yata yung palay niya doon. Napabayaan niya. Pati yung mais niya. Natutuyo na yata. Dahil hindi siya nagpapatubig. Ano? Paano naman? Paglalasing lang ang inaatupag niya. Masakit ang loob niya. Dahil sa hindi mo pagsunod sa bilin namin sa iyo, anak. Nay, kinalulungkot ko po, pero kahit ganon siya, kahit ganon ang nangyari, nagawa ko naman. Magtatapos na ako, nanay. Hindi ba kayo nasisiyahan? Anak. Paano naman kasi? Ganon ang tatay mo. Talagang hindi maalis ang sakit ng loob dahil sa hindi mo pagsunod sa bilin namin sa iyo. Ikinalulungkot ko po, inay, pero kahit ganoon, tinupad ko ang pangako ko sa inyo na kahit may nobyo ako, magtatapos ako ng pag-aaral. Kaya kahit pinabayaan ninyo ako, ginawa ko po ang lahat. Hindi po ba kayo masaya? Ay, kung ako, naunawaan kita, anak. Masaya ako. Kahit na umalis ka. Hindi rin ako nawalan ng pag-asa na matutupad mo ang pangako mo na magtatapos ka sa pag-aaral. Nay, alam mo, sa ngayon, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Pero alam mo naman kasi ang ugali ng tatay mo. Nang dahil sa utos niya, parang hindi ako makapalag. Siya na lang ang nasusunod. Lalo na nung malaman niya kung ano
ang sitwasyon ng ama niya, ng ama ni Mon. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Kahit sinuway ko ang bilin ninyo sa una. Pero, bakit hindi niyo ako maintindihan? Siya anak. Maintindihan kita. Hayaan mo. Kakausapin ko ang tatay mo. Girl, I need you. I need your love. Kung mas maaga ka sigurong dumating, nadatnan mo ang anak mo. Ano? Pumunta na naman dito? Oo. Ay nako. Bakit kasi nakainom ka na naman? Huwag ka nang magtaka. Bakit naglalasing ako? Hinihintay ka para sabihin sa iyo na magka-graduate na siya. Ano? Oo. At alam mo, nakukonsensya ako. Bakit naman? Bakit ka nakukonsensya? Tingnan mo nga naman magtatapos na siya. Mag-graduate na. Kahit pinabayaan natin siya. Nagtiyaga, nagsakripisyo at lahat-lahat para lang makapag-graduate. Kahit anong hirap niya. Pero, ganyan ka pa rin? Bakit? Ikaw? Hindi ka ba makonsensya na pinabayaan mo na lang siya at lahat? Talaga bang naging bato na ang puso mo? Tumigil ka. Ang makikinabang lang dyan ay ang anak ng kriminal. Hindi mo masasabi ang ganyan. Paanong makikinabang ka mo? Ang tao na pinagbintangan natin ay siya ang may malaking naitulong para makapagtapos ng pag-aaral ang anak mo na dapat ikaw ang may responsibilidad doon. Mag-isip ka nga! Kaya, ganito ang sasabihin ko. Sabi niya, sana nandun tayo sa graduation niya. Kaya ako idadalo. Bahala ka kung ayaw mong sumama sa atin para makita mo naman kung paano magmarcha ang anak natin na magka-graduate na. Ikaw na lang. Di ako pupunta. Talaga? Talagang wala kang konsensya? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Matanda ka? Ha? Dadalo ba ang mga magulang mo, Minda, iha? Hindi ko po alam, auntie. Auntie na naman. Ano kasi? Mama? Gusto ko na ganyan ang itawag mo sa akin. Dahil pagkatapos ng graduation, ay pupunta kami sa mga magulang mo para kausapin tungkol sa kasal ninyo ni Mon. Bago ako bumalik sa abroad. Mama? Hindi bali, may matatag ng trabaho si Mon. Congratulations sa'yo, friend. Ay, Happy graduation. thank you. And congratulations, honey. Para sa'yo. Ha? Wow, sana all. May bouquet pa. Thank you. Linda, anak ko. Linda. Nay, salamat. Salamat at dumating kayo. Binabati kita, anak ko. Salamat po. Oo nga pala. Si Mama Janet. Mama ni Mon. Ano? Mama, ang inay ko. Kumusta kayo, kapatid? Oo nga pala. Akala namin hindi na kayo darating.
Ano kasi, nahihiya ako na magpakita rito. Kaya, Nay, nasaan si tatay? Ay, alam mo na ang dahilan, anak. Hindi siya darating. Alam mo naman, kilala mo na ang tatay mo. Hindi bale, nandito ako, anak ko. Nanay. Aba, magsisimula na, friend. Alika na at makipila na tayo. Kasama mo ang nanay mo. Huwag sana kayong mag-isip ng iba, kapatid. Pero may inihanda kami para sa pagtatapos ni Minda. Ay, kuan kasi. Opo, pupunta tayo lahat dun sa bahay. May konting handa. Nakakahiya talaga to. Wala po kayong dapat na ikahiya. Mahal ko po si Minda. At kahit ano pang naging problema at hindi magandang nangyari sa nakalipas na panahon, hindi kami nagtanim ng sama ng loob. Lalo na kay Minda. Sige na po, Nay. Sumama na po kayo sa amin. Anong plano mo ngayon? Uuwi ako sa bahay. Siguro naman, maunawaan na ni tatay ang lahat. Dahil nakapagtapos na ako. Sige, samahan kita. Sandali lang. May tawag si Eva. Hello, friend? Friend, pumunta kayo agad sa ospital. Ah? Hospital? Bakit? Ang itay mo, na-aksidente. Ano? Nasagasaan daw dahil lasing. Naku, oo, sige friend, salamat ha. Sige, punta kami agad doon. Bye. Mon, punta tayo sa ospital. Anak, salamat at dumating ka. Nay, kumusta po ang tatay? Nagkamalay na kanina, pero nakatulog na naman. Diyos ko. Sabi ng doktor, may fracture daw sa binti niya. May nabili akong wheelchair. Naku, salamat. Tay? Andito si Mon. Salamat, iyo. Patawarin mo sana ako. Walang anuman po. Nahihiya ako sa iyo dahil sa mga sinabi kong masasakit. Tay, nandito si Mama Janet. Mama? Kumusta ka na, kapatid? Ako pala ang mama ni Mon. Sana magpagaling ka kaagad. Kapatid? Tay, sila ang bumili ng wheelchair para sa iyo. Medyo matagal na hindi daw kayo makalakad. Wala kayong dapat na ipag-alala. Kami na ni Mama ang bahala sa mga gastusin dito sa ospital. Habang nandito kayo. Patawarin mo sana ako, anak. Pinangunahan ako ng galit. Huwag kayo mag-alala, tatay. Naiintindihan ko kayo. At sana patawarin din ninyo ako. Naging pasaway ako. Anak. Mahal ko si Mon. Kung siya ay mawala sa akin sa buhay ko, hindi ko alam kung anong mangyari sa akin. Baka nawala rin ako na anak ninyo.
Oh, sige. Tama na yan. Pati ako, napapaiyak na sa inyo. Ay, may bisita pala tayo, oh. Sino? Nandito ang mga magulang ni Mon. Ang mama niya at ang kanyang papa. Nakalabas na pala sa bilangguan. Ha? Oo nga pala, tatay. Nandito sila. Dahil pag-usapan na daw natin ang kasal namin ni Mon. Ano? Tatay, sana payagan na ninyo kami. Total, nakapagtapos na rin ako sa pag-aaral ko. Naabot ko na ang pangarap ko. Natupad na din ang pangarap ninyo para sa akin. Sige anak. At uulitin ko. Patawarin mo sana ako. Wala kayong dapat alalahanin, tatay. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Girl, I need you. I need your love. Diyan na nagwawakas ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat at direksyon, Luimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Together kept that love alive. I